Mr. President, ganun din po yung pangangatwiran nila eh, na sa ngayon ay nagagawa nilang geotag at real time. Ngunit dahil nga po sa kakulangan ng satellite na hanggang ngayon ay wala naman ng DPWH sapagkat ang katwiran po nila napakamahal daw po nito. Inamin po nila na without the satellite tsaka yung direct server, hindi nila magagawa yung real time. Kasi po, ang kanilang frequency ng pag-update is only once a month. Sa ganun pong kalagayan, napakalaki po ng panahon kung saan yung mamamanipula po yung project. Kaya po kung hindi natin sila mapipilit na magkaroon ng direct server o kaya talagang mag-invest sila sa satellite, wala po yung real wala po yung real time. Wag po tayong masyadong maniniwala doon. Kaya po, Mr. President, pati nga po dun sa budget ng Philippine Science Agency, ang representasyong ito ay naimungkahi sa kanila na pwede nyo bang tulungan ka ako ang DPWH sapagkat kayo po naman ay meron ding kakayahan sa pamagitan ng satellite. Natutukoy po ninyo ang mga lugar at ang tamang panahon kung saan at kailan dapat itanim ang ating mga pananim. Baka naman po matulungan po ninyo ang DPWH dito po sa kanilang problema. Alam po ninyo, Mr. President, ang dahil doon sa suggestion na yon, nagkaroon po yata ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DPWH at saka ng Philippine Science Agency na sila po ay magtutulungan. So, Mr. President, gusto ko rin po sanang malaman sa pamagitan ng Philippine Science Agency kung pwede silang makipagtulungan sa Commission on Audit dahil yung audit po sa huli na po nila nagagawa. Puro sila post-audit kaya po kapag natukoy na nila yung project, natukoy nila ghost pala. Pero wala na po yung pera, Mr. President. Yun po yung isa sa mga challenges natin, Mr. President. Maraming salamat ho, Senator Marcoleta, dyan sa inyong tanong at tama ho kayo na hindi ho nating completely malalabanan po itong corruption kung hindi ho tayo gagamit ng bagong teknolohiya. So isa po sa mga itinutulak ng administrasyon sa pamamagitan ng DepDev ay ang paggamit nitong satellite-based platform for integrated infrastructure planning, monitoring, and policy development. Actually, to date, meron ho tayong mga satellite technologies na sa NAMRIA, bumibili rin ho sila ng mga satellite maps. Sa Philippine Space Agency, may satellites ho tayo. Sa DNR, meron rin ho silang binibiling satellite maps, pero kalat-kalat ho. So ngayon gagawin ng unified, no? At integrated na po itong satellite technology at gagamitin to across all different agencies and different applications. Most importantly, the infrastructure projects. So meron hong ganun na move ang DepDev para gamitin itong teknolohiyang ito. Mr. President, yung po palang sinasabi kong PSA, hindi Philippine Science Agency, Philippine Space Agency po, or PhilSA. Correct po. On local sourcing of food products or produce, Mr. President, the committee's proposed new provision on national food purchase and local sourcing requires the government to directly purchase from local farmers and fisherfolk the agricultural produce needed for various projects. Ito po ay nandyan po at sinasaad sa Section 11 po ng Sagip-Saka Act po, Mr. President, o Republic Act 11321. At talaga pong sa Section 11 ay sinasabi naman, national and local government agencies shall directly purchase agricultural and fishery produce or products from accredited farmers and fisherfolk cooperatives and enterprises. Mr. President, 6 na taon
pagkatapos po ang batas na ito na sa Gipsaka ay naipasa noong 2019, ano na po kaya yung estado ng Sagip-Saka Act? Ilan na po kaya ang government agencies, both national and local, ang nasa posisyon para sila na po ang direktang bumili ng local produce po ng programang ito? Naglagay ho tayo sa budget ng 500 million po to operationalize yung Sagip-Saka Act. At ito po ay kasama na ho dito capacity building, pagbibigay po ng grants sa mga agricultural cooperatives, pagbibigay rin po ng training sa mga local government units. No, so, meron ho tayong fund na in-establish to operationalize itong Sagip-Saka. Dito po sa proposal ho natin. Ang ibig ko pong sabihin, Mr. President, kung meron po tayong datos na pwedeng mapagbasihan, gaano na po karami ang nabili, ano-ano pong mga produce ang nabili natin mula sa ating mga magsasaka at mangingisda. Napakasarap po kasing isipin na kapag nakita natin po yung ganong klaseng mga datos, ay masasabi nating yung pangako ng batas na ito ay naiimplementa po sang-ayon sa kanyang layunin. Hindi lang po tayo nagbigay ng budget para sa ganoon matugunan nating ganap. Bakit ganito lang ang binigay nating budget ay napakarami palang direktang nabibili mula sa national and local governments. Meron po ba tayong datos, Mr. President? Magandang tanong ho yan. Mamaya po ay Department of Agriculture ang nakasalang po for their budget. So tingin ko ho mas maganda pong maitanong later on na yung datos na yan. I'm sure meron ho silang datos na dala. Salamat po, Mr. President. Kasi po kaya ko po may pipilit na itanong ito dahil sa marami pa rin po na nakikita natin o naririnig, maski sa social media po. Napakarami pong magsasaka na imbes na ibenta po nila yung mga kamatis o kaya yung mga sibuyas o repolyo kaya, tinatapon na lang nila eh. Ang ibig sabihin po noon, Mr. President, parang hindi talaga nabibili. Sayang naman po, lalong-lalo na po yung mga kamatis at sibuyas. Hindi na kayang dalhin sa palengke, sinisira na lamang po. Nakakaawa po yung ganong kalagayan, Mr. President. Meron pa po tayong isang batas, Mr. President, na kung titingnan at babalikan natin, ito po yung Republic Act 7601 o 06. Kung tawagin po natin ito, Ginoong Pangulo, ay Magna Carta for Small Farmers. Yung pong Section 25 nito ay may pangako na price support sa mga magsasaka po natin. Meron po ba tayong mekanismo tungkol dito sapagkat noong mga nakakarang araw po, pinagtalunan na po natin napakarami pong magsasaka, lalong-lalo na po sa Central Luzon, halos nagmamakaawa rin po na paano pa po kami mabubuhay, sabi nila. Ito pong aming bagong gapas na palay ay bibilin lang ng 7 pesos to 8 pesos per kilo. Yan naman pong sinuwerte kami na nabilad namin ay nasa 11 to 12 pesos. Talaga pong ito po ay pagbenta ng luging-lugi na po ito eh. Sa kabila po ng merong batas na umiiral, Mr. President, bakit po nagmamakaawa ang ating mga magsasaka kung pag-uusapan po yung presyo ng palay? Meron palang pangako na price support, Mr. President.
Nasabi lang ho sa akin ng DepDev na itong price support po ay ginagamit po sa pagbili ng LGUs ng mga produkto ng ating mga magsasaka. National government rin po, ito rin yung kanilang ginagamit na presyo, Mr. President. NFA, kasi NFA, one of our big buyers yan para po sa kanilang buffer stocking. No? So yan din po yung ginagamit na presyo para hindi ho masyadong mababa yung presyo na binibili ng ating gobyerno. Tama po kayo, Mr. President. Nagkamali ako sa aking minuta. Pero yung pong guaranteed price, yun po ay nandun sa Agricultural and Fisheries Modernization Act. Price guarantee po ang nakalagay. Pasensya na po, tumatanda na po kasi tayo, Mr. President. Hindi naman po halata, Mr. President. Amen. Nandun po sa Agricultural and Fishery Modernization Act. Yun pong price, guaranteed price for palay. Correct po, tama. Sana po ay magkaroon na po ng katuparan yun para sumaya ng konti po yung ating mga magsasaka. Ito po, actually, kaka-issue lang po ng Executive Order Series of 2025 establishing the floor price of palay and providing trigger mechanism for its implementation. Ito po ay kaka-issue pa lang. So ito na po yung pinapatupad pong floor price of palay. Mr. President, yun pong executive order na yan is only a reiteration of the law. Ang tinatanong po natin, paano po magkakaroon ng katuparan? Inulit lang po natin yun sapagkat nasa batas na po talaga yun With or without the executive order, yung batas po kailangang natutupad. Sapagkat yun po ipangako sa mga magsaka para ma-incentivize naman sila, lalong-lalo na po sa panahong ito na alam nila na halos gumagapang po sila upang itaguyod po nila ang kanilang pamumuhay, Mr. President. Opo, Senator Marcoleta, tingin ko ang pinaka magandang matanong ay yung Department of Agriculture na pagtapos nito, sila na po ang sasalang. Salamat po. Sa unprogrammed funds naman po, Mr. President, the provision on priority order under the unprogrammed appropriations has been deleted in the committee report. Ang na-delete ito po. Nevertheless, prioritization of funding of the purposes under the unprogrammed appropriations may be as follows, presented from top priority. At yun nga po ay, yun po sa ilalim nun sa sub-item A, sub-item B, napakarami po nun. Kasama po yung personnel benefits, social services, government of the Philippines counterpart on FAPs, infrastructure projects, other priority projects authorized within the purposes numbers 1 and 3 to 11. What is the rationale for deleting the priority order? How will the Department of Budget and Management now determine what constitutes priority? Dahil po reduce natin yung number of line items or purposes unprogrammed appropriations from 11 to 7, hindi na ho kakailanganin ng prioritization. So, dahil ang kailangan lang, tatlong cash items lang po ang nakalagay sa unprogram, ito po yung dalawang foreign assisted project at yung modernization. So dahil yan na lang po yung, actually dalawang purposes na lang, foreign assisted projects and modernization, hindi na ho kailangan i-prioritize. No?
So pagpasok ko ng mga new and additional revenues, doon na sila pupunta. Pero meron pa po tayong dinilit, Mr. President, sa unprogrammed appropriations. Ito po yung strengthening assistance for government social programs, 45 billion. Program on risk management, 3.6 billion. Refund of the service development fee for the right to develop the Nampidai property sa Tokyo, Japan, 210.6 million. At saka yung insurance premium po ng ating sa ating mga government assets, 2 billion, Mr. President. Yung ginawang batas na ito, hindi po sila magiging masaya sapagkat hindi tayo nagiging transparent sa kanila. Yun lang po yung gusto po nating ipaintindi at gustong bigyan ng punto, Mr. President, para sa ganun yung tao ay nakakasunod po sa ating ginagawa. Kahit sabihin natin ganito po ang porsyentong kinita sa money market o kaya sa ganito, hindi po nila kayang intindihin yun. Hindi po nila wag po nating asahan na yun po ay magiging katanggap-tanggap sa kanila dahil hindi po nila mauunawaan dahil hindi po nakapagbigay ng anumang benepisyo para sa kanilang pang-araw-araw na kalagayan, Mr. President. Mr. President, dalawang bagay, no? Tingin ko hindi pa po sila full blast na ginagawa po yung kanilang investment activities. Kasi kung titignan ho natin, isa lang po yung kanilang pinusukan na investments. No? Ito po yung Makilala Mining. At tingin, dahil nga nag-iingat rin ho sila kung saan po ilalagay itong investments nila dahil ito po ay pera ng taong bayan, kaya talagang kumbaga extra careful yung kanilang pag-i-invest. Ngunit kumita pa rin sila ng 2.7 billion at nag-declare ho sila ng dividends na 1.4 billion pesos. So itong 1.4 billion pesos nagamit naman ho natin to sa ibang mga paggawain ho natin at pangangailangan. Pero tama ho kayo, Senator Marcoleta, na importante na magkaroon ho tayo ng regular na update galing po sa Maharlika Investment Fund at itong pag-uusap natin ngayon, itong debate ho natin ngayon ay naririnig ho nila at para ho malaman nila na tinitignan din ho natin yung kanilang operasyon dahil gusto rin ho natin makita na yung objectives ng Maharlika ay makamit ho natin. Salamat po, Mr. President. Total bagong gawa na po itong Joint Congressional Oversight Committee na binabanggit nyo, Tama ho, Mr. gawa President. na ho yun. Paano po ba maging membro rito, Mr. President? I'm sure nakikinig po ang ating Senate President at siya po ay nag-appoint nitong Joint Oversight ayan, done na ho. In-appoint na Member po, na ho kayo Mr. ng Joint Congressional Oversight Commission. Isa na lamang po dahil na-appoint na po ako, Correct. Mr. President. Ito pong national ID. Nung nasa House of Representatives pa po ako, Mr. President, meron po silang pinapirma sa amin, pumunta yung isang tropa ng PSA yata yun. Nag-accomplish po kami ng isang formularyo at kami po ay nagbigay din ng mga larawan yata yun. Siguro po di po ako nagkakamali, mga 4 na taon na pong nakaraan. Alam po ba ninyo, Mr. President? Hanggang ngayon wala pa po akong national ID. Kanino ko po ba kukunin yun, Mr. President? Kung meron ho kayong smartphone, mamaya ho, after nitong interpellation, meron na kayong digital national ID. Dahil ang national ID ho natin, hindi lang po yung physical ID, kundi meron na rin digital national ID. At mas maganda ho yung digital dahil yung wallet nananakaw pa ho. Pero pag nasa cellphone nyo ho, sana hindi lang manakaw yung cellphone nyo, pero nandoon po yung digital ID ho ninyo.
Ganun po pala kadali, Mr. President. Bakit hindi po ako sinabihan man lang ng Philippine andito po ang Statistical ating- Authority? Pinaghintay niya po ako ng mahigit na 4 na taon. Ganun lang pala para magkaroon ako ng national ID. Nalulungkot po ako. At medyo naiinis, Mr. President. Ito po ang kauli-ulian na po siguro. Ang ating DILG Secretary, John B. Cremulya, sinabi po niya kamakailan na gusto po niya ang DILG na lang po ang maging lead agency sa pag-implement ng National ID Program. At hinihingi po niya ang suporta ng Kongreso sa bahaging ito. Ano po ang stand ng PSA dito, Mr. President? Senator Marcoleta, bigyan ko lang ho kayo ng mabilis na update. Ang the Digital National ID po ay nakapag-issue na ng 88 million na unique digital ID. Kaya ho, halos lahat ng tao po ay meron na pong e-digital ID or yung nasa cellphone po. At yan po naman ang ginagamit na ngayon sa buong mundo. In fact, nag-release lang po ang Amerika ng digital passport. Nakita ko lang ho sa news. No? So talagang papunta na ho doon. So, andito ho ang ating national statistician at pinangako niya ho sa akin na today? Within the week ho, meron na kayong physical ID na papadala. Digital pala, digital ID. Opo, pero yung tinatanong ko, yung pong mungkahi ni DILG Secretary John B. Cremulya na DILG po ang mag-i-implement. Paano po yun? Mawawala na po ba yung wala pong objection ng agency sa... Actually, napag-usapan ho namin yan ng DILG Secretary at meron ho siyang ganun na plano. Pero mas maganda ho ang suggestion ko since ang national ID na ho natin ay way in advance. In fact, almost complete na ho yung kanyang operations at full-blown operations na rin ho. Mas maganda na mag-usap po yung DILG para ma-expand yung application. Ito kasi yung application ng DILG is for crime prevention and of course peace and order activities na pwede naman po gamitin yung existing database. No? Mag-usap na lang ho muna ngayon dahil nandyan na po yung ating national ID. Maraming salamat po, Mr. Thank you, President. maraming salamat po. Maraming salamat po sa panahon na inyong ibinigay sa akin.